Sa video na ito, ay ipapakita ko sa inyo ang simpleng idea sa pagtatanim ng langka, gamit lang ang kahoy ng langka. Upang makapagtanim ka na kahit hindi na buto, sa ganitong paraan ay mabilis itong tumubo kumpara sa buto na gagamitin mo. Ngayon ay samahan niyo akong panoorin upang makakuha ng maraming idea na pwede niyong gayahin. Tara na at umpisahan na natin. Ang unang gagawin ay kumuha ng sanga ng langka, o kahoy ng langka. Mas maganda kung magugulang na sanga ang kunin natin. Ang haba naman sa pagputol ay depende na sa inyo, mas maganda kung nakaisang dangkal ito, tanggalin lang natin ang mga dahon. Sa pinanggalingan ng dahon ay babalatan natin ito gamit ang matalim na blade o kutsilyo, dahil sa bahaging tapat nito ay dito mabilis magkakaugat. Sa paghiwa ay dahan-dahan lang upang maayos itong mabalatan. Sa ganitong paraan, ay mas mapapabilis ang pagbuhay sa tanim. Bukod pa doon ay mapapaaga rin ang pagbunga ng langka natin. Dahil sa sobrang mahal ang presyo ng langka sa merkado, pwede mo itong gawin negosyo ang puno nito. Sa panahon ngayon, ay mas mainam na meron kang puno ng langka, para mas makakatipid ka. Pagkatapos natin mabalatan ay kumuha ng sibuyas, hiwain natin sa magkabilang dulo nito. Ang purpose naman natin dito ay ipapahid natin sa bahaging binalatan natin na kahoy ng langka. Nakakatulong ito upang mapabilis ang pag-uugat nito. Sa pagtataniman na lupa ay mas maganda kung ito'y buhaghag at malambot na lupa. Ipapatong lang natin ang kahoy ng langka. Dapat nakatapat ang bahaging binalatan sa lupa upang mabilis magkaugat. Tabunan mo lang ito ng konting lupa. Pagkatapos ay diligan mo na agad ng tubig, para mabuhay na at mag-germinate. Pagkalipas ng 25 araw, ay ganito na ang resulta. Nakausli na ang talbos, at nagkaroon na rin ng mga maliliit na dahon, berdeng-berde at healthy na healthy ito. Pagkalipas ng 45 araw, ay ganito na kalaki, at medyo malalapad na ang ibang dahon, at kung napapansin mo ay berde na berde ito, bukod pa doon ay unti-unti na rin itong nabubuo ang bunga. Ganun lang kabilis, sa ganitong edad, ay maaari na natin itong itanim sa permanenteng taniman, at pwede natin itong itanim sa malaking pots, o malaking lupain. Napakaswerte mo, kung meron kayong pananim na langka sa inyong bakuran, dahil ang bunga nito ay mahal sa merkado, at matagal pa itong masisira. Para mailipat na natin ito sa permanenteng pagtataniman, ang gagawin natin ay luluwagan lang natin ng maayos ang lupa. Pagkatapos ay maaari mo nang kunin ito, na sa ganon paaraan ay hindi mapuputol ang mga ugat nito, at kung mapapansin natin mausbong na rin ang mga ugat. Nakakatuwa naman tingnan. Kung makikita mo na napaka-successful nila tumubo. Ang idea na ito, ay pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-propagate o magpaugat ng langka, gamit ang kahoy o sanga. Madalas na rin itong ginagawa ng mga agriculture, upang mapapabilis ang pagtatanim, at pagbunga, at mapalago nila ang halaman o prutas sa pamamagitan ng tinatawag na plant propagation. Kaya napakaganda nitong gayahin, at matutunan, kung paano nila ito ginagawa. Sa ganitong mga estilo sa pagtatanim ay hindi mo na kailangan ng mga buto, upang magkaroon ng binhi. Bukod pa doon ay mas mabilis na paraan ito kumpara sa buto na ipinupunla. Ngayon ay maaari na natin itong itanim. Depende na sa inyo kung saan kayo komportable itanim. Maaring gagamit ng malaking balde na may lupa, at mas maganda rin kung ang lupa na inyong gagamitin sa pagtataniman ay buhaghag at malambot na lupa, na may kasamang organic fertilizer na galing sa compost at dumi ng hayop. Pag naitanim mo na ito, diligan mo na agad ng tubig, upang makaka-absorb na agad ang ugat, mabilis nang mabubuhay at mag-germinate. At kung nagustuhan mo rin ang video na ito ay huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa Daily Garden at Home, para updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Maraming salamat!